papabayaan mo na lang in a way. Nilalagay ko, sinasay ko lang ang sarili ko. Sinasay ko ang sarili ko na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba. Noong una ho mga kababayan, hindi ho tayo naniniwala doon sa mga post na kung saan sinasabi nila na itong Ali na to ay matapobre. Pero dito sa video na to, confirm ho mga kababayan, hindi lang ho batugan itong si Ralph Recto. Ito naman hong kanyang asawa, talagang matapobre. Dito sa video na to, sasagutin ho nating punto por punto na kesyo kaya daw sila tinitira kasi nasa taas sila ngayong mga panahon na to. Pambira. Baka kasama nila yung mga naka-high ngayong mga panahon na to. Pero nasa taas, wala kayo sa taas. Wala sa taas ang asawa mo ngayong mga panahon na to. Sa pagiging executive secretary niya, nasa taas na kayo kagad. Hindi, sinusuka ng sambayan ng Pilipino ang presidenteng pinaglilingkuran ng iyong asawa. Kaya wag mo kaming paandaran. Walang politiko na nasa matinong katinuan ang nanaisin nila na malagay sa pwesto ng asawa mo ngayong mga panahon na to. Mantakin nyo ho mga kababayan, magkakaroon tayo ng presidente na mayroong trust rating na -3. Pambihira. -3 ho mga kababayan. Habang itong si BP Sara patuloy pa rin hong namamayagpag ang kanyang approval at trust rating ngayong mga panahon na to. Ayaw ho natin sagutin tong video na to hanggat maaari dahil nga panahon ng Kapaskuhan ngayon kahit pa paano si Senator Rodante Marcoleta na mismo nagsabi kahit pa paano babaan muna yung level ng pamumulitika. Diba? Pero itong mga nasa administrasyon na to, yung tipong dapat sana medyo ano na kayo yung humility ba, magpakababa kayo Kasi kayo na nasa pwesto Pero mayaman na nga kayo, oligarko, gobernador, executive secretary ang asawa tapos sasabihin mo pa sa mga makakarinig sa iyo na ating mga kababayan na kaya kayo tinitira dahil naiinggit sila sa inyo o dahil nasa taas kayo at nasa baba yung mga tumitira. Anak ng Petrang Garapata, sabihin mo sa asawa mong batugan, magtrabaho siya. Huwag yung pagka tinanong siya sa budget ng PhilHealth o sa kung ano pa mang ahensya ng pamahalaan, sasabihin niya, wag nyo naman kaming utusan dito. Anak ng toka, nagtrabaho pa kayo sa pamahalaan kung ayaw nyong mautusan. Heto ho mga kababayan, pakinggan nyo ho. Itong mga banat nitong si dati daw hong bold star itong Ali na to Dati daw di umanong bold star to kasi wala pa ho tayo noong kasagsagad ng karera ng Ali na yan sa pagiging artista. Sinerch ko yung kanyang pangalan sa anong tawag dito? Google ang lumabas ho yung Burlesque Queen. Siya ho pala ang artista diyan. Siya ho ang bida diyan sa pelikula na yan. Ibang klase ho ang mga pamagat pa lang ng mga pelikula ho niya talaga namang ganadong-ganado itong si Ralph Recto sa kanya. Pakinggan niyo ito mga kababayan. Gusto ko natin magpahinga tipong wala na munang kalmahan natin ng konti. Pero ito talagang mga ito talagang mga siraulong mga politiko na to kung ano pinaggagawa nila sa buhay nila. Kaya hindi natin mapigilan na hindi sagutin itong mga kabalbala na to ng mga sinasabi kagaya nitong kay Vilma Santos. Sabihin ko kahit pa hindi ako naapektuhan din ako. Pero at the latter part, sa lagay na yan, naaapektuhan ka pa Anak ng towa, pagkatapos naglipat ng sandamukal na pera sa PhilHealth ng asawa mo na si Ralph Recto papunta sa National Treasury, naaapektuhan ka pa talaga. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Walang hiya kayo, Vilma gobernador ka, problema ng asawa mo, manahimik ka. Trabaho niya, huwag kang makialam. Kung siya rin lang naman pala ang binibira, bakit ka nangyayaw-yaw sa social media? Huwag kang makialam, hindi ikaw ang tinitira. Yan tuloy, kayo nang matitira ngayon. Pambihira, walang niya kang burlesque queen ka. Ngayon ikaw natitirahin. Si Ralph Recto lang dapat tinitira namin Pati ikaw, titirahin ka na rin namin dito. Nga ka. Mas alam ko sarili ko kasi. Sa totoo lang. Mas alam ko rin kung sino sila. But you see, karamihan ng mga vlogger, dinurog ho itong Ali na to kung ano-ano kasi mga sinabi sa social media, di ba? Ayaw ho natin.
ilang araw na to, magdadalawang araw na hata itong video na to. Hanggat maaari, ika nga, sobra ho eh. Yung ika nga, yung tingin nila sa sarili nila, dahil executive secretary ang asawa niya, gobernador siya, tapos ganyan ho sila umasta. Sa mga Duterte, hindi ho natin nakita yan. Kung meron po na sa kanila, normal yan. Nasa demokrasya tayo, banatan nyo lang kami hanggat gusto nyo. Hanggat ika nga, doon naman sa trabahong ginagawa, banatan nyo mga Duterte. Pero, meron pero yun. Hindi pwedeng banatan nyo lang sila hanggat gusto nyo. Banatan nyo sila yung totoo lamang. Hindi yung mga gawa-gawang storya kagaya noong kay Trillanes. Di ba? Yun lang ang mga banatan na mangyayari dyan. Pero banatan nyo ng ika nga, puro mga kasinungalingan. Ika nga, maghahalo ang balat sa tinalupan sa social media pag nagkataon, di ba? Yung mga nagbabash, kuminsan papabayaan mo na lang in a way. Nilalagay ko, sinaside ko lang ang sarili ko. Sinaside ko ang sarili ko na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Di ba? Napaka ika nga, yung pag-intindi nila sa mga nangyayari sa ating bansa, ganun ho kababa. Hindi ko sinasabi matalino ako dito. Hindi ko sinasabi na iintindihan ko lahat ng nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Ang sinasabi ko lang, hindi mo ba pwedeng intindihin kung bakit tinitira ang asawa mo, kung bakit siya binabanatan? Anak ng tokwa, manghihingi siya ng budget sa Kongreso. Noong tinanong siya, nung pinakiusapan siya, ang isasagot niya, wag niyo ho kaming utusan dito. Mga siraulo kayo. Oy, rekto. Asawa mo nagkakalat. Pambihira ka, oo. Walang nga kayo. Kaya daw sila tinitira kasi nasa taas sila, nasa baba. Hindi ba pwedeng tinitira natin sila, ikaw hindi ka namin tinitira, wala kaming pakialam sa'yo, Borles Queen ha. Wala kang pakialam sa'yo. Tinitira namin ang asawa mo dahil yung trabahong ginagawa niya puro kabalbalan sa pamahalaan. Mantakin mong kukuha ka ng pera sa PhilHealth na kung saan para sa mga manggagawang magkakasakit at ililipat mo sa National Treasury para ipagpagawa ng daan sa DPWH na kung saan kinukurakot naman ng mga nasa administrasyon. Si Raulo ba asawa mo? Tanong ko sa'yo, Vilma Santos, si Raulo ba asawa mo? Langya kayo Ikaw madam Yan ang napapalaan na nagbibida-bida. Intindihin nyo ang sambayan ng Pilipino. Intindihin nyo kung anong pinanggagalingan ng pagbanat sa hindi kayo binabanatan dahil nasa taas kayo. Wala kang pakialam. Kahit nasa taas kayo, kung ginagawa nyo trabaho nyo, wala kayong maririnig na pagpuna sa sambayan ng Pilipino. Mga langya talaga itong mga to. And at the same time, nakaside din sa sarili ko. There are some people, yun talaga nang babash lang, walang intention. Hindi ako kasali doon. Hindi kami basta-basta nang babash. Dahil kung kailangan palakpakan ang asawa mong batugan, papalakpakan namin dito. Kaso ang problema, anak ng toka, hindi pwedeng mautusan. Kasi nga, batugan. Tapos kung saan niya pa pinagdadala yung pera sa PhilHealth. Di ba? Sinasabi lang na, Secretary Ralph, nung nasa pa siya, Finance, Secretary Ralph, huwag niyo kong gawin yan. Para hindi ba ano yun? Di ba constructive criticism yun? Kasi kawawa naman yung ating mga manggagawang magkakasakit, pera ho nila yung sa PhilHealth. Yun ba yung pagbanat na walang ika nga para mambash? Hindi pambabash yun. Ang tawag doon, ika nga merong pinanghuhugutan yung mga sinasabi ng ating mga kababayan. Tuloy natin. Diba? Ang sinasay ko ang sarili ko na, these people siguro, that's why we're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar ko. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. So ang tendency nila is to really hate you. Hindi nila makaya. Ang asawa mo lang ang makakagawa sa mga kababuyan na ipapatrabaho sa kanya nitong si Marcos Jr. Walang politiko na nasa matinong kaisipan ang gagawa sa ginagawa ng mga asawa mo na yan. Naiintindihan mo ba yon, Noy? Borles Queen. Nangyaka Borles Queen na. Naiintindihan mo ba yon? Walang politikong nasa matinong kaisipan. Walang economist yan. Walang economist na nasa matinong kaisipan ang gagawa
doon sa kababuyang ginawa ng asawa mo na si Ralph Recto, Vilma Santos. So ganun lang nilalagay ko sa isip ko. Madama, okay lang naman. Ito yung pinakauna kong episode sa'yo dito sa PH Update. Tuloy-tuloy mo lang ang pagdadakdak mo sa social media para maging suki ka namin dito, okay? Tuloy-tuloy mo lang yung pagbibida-bida mo na yan. And then at the same time, bahala ka na, Lord. I mean, as long as I know myself, I know my family, I know Ralph, I know Ralph daw, palakpakan. Kilala mo pala asawa mo, kumusta naman kasipagan niya sa bahay? Nakanto ka, baka hindi mautusan niya pagka sinabi, sweetheart, darling, gawin mo naman ako ng kape. Huwag niyo naman kami utusan dito, gaganunin kayo. Anak na, betang garabata. Di ba utusan mo, sweetheart, darling, lagyan mo ng laman yung di ba? Please, huwag mo naman akong utusan dito, gaganunin. Batugan di ba? okay na yun. Ang naman ho kasi sa mga yan, ang kagandahan, kahit tirahin mo sila ng tirahin, itong si Ralph Recto at itong si Vilma Santos, habang nasa pamahalaan sila at ika nga talagang tumataba ang mga pitaka nila, walang problema yan. Siyempre, sumusweldo sila sa pamahalaan. Kayo naman, laki na sweldo niyan. O palakpakan! Baka anong tumataba ang pitaka? May sweldo yan si Ralph, may sweldo yan si Vilma. Kaya tumataba ang pitaka. Kaya kahit ano pang pangtitira ang gawin nyo sa mga yan, walang problema kay Vilma at dito kay Recto. Di ba, Borles Queen? O, ito na ho mga kababayan. Siyempre, nag-viral huya ang mga banat na yan itong si Vilma Santos. So, ito, na mainstream media siya dahil sa mga kadaldalan niya. Ito, gay. Kumani ng batiko si Batangas Governor Vilma Santos Recto dahil Ano daw nangyari? Ano daw nangyari dito kay at Vilma Santos, dito kay Borles Queen? Itin natin. kumani ng batiko si Batangas Governor Vilma Santos Recto dahil sa tila pagmamaliit niya umano sa mga ordinaryong mamamayan. Nako. Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kami. Ganda ng argumento, palakpakan, anak ng toka. Nakaka-proud para sa mga nasasakupan itong si Governor Vilma Santos. Yan ang problema, di ba? Yung naging politiko ka dahil naging Borles Queen ka. Di ba? Yung name recall mo dahil naging Borles Queen ka noong mga pelikula mo nung kailan mo ba linabas yung noong 1977, anak ng toka, may amag na yan. Di ba? Inaamag na yan. Inaagyo na yan. 1977 pa yung mga tape, yung mga pelikula, kayo naman inaamag, inaalika mo pagka ginanon mo yan. Parang pulbo na yan. Diba? Yung mga spiders nandiyan na sa mga tapes niyan, di ba? VHS na ba yun o Betamax? Di ko alam, di nabutan yung 1977 eh. Alam nyo naman mga kababayan, Gen Z tayo, Gen Z. Di ba? Gen Z kalawan natin. Nung millennials, hindi pwede yung mga yan. Mga tito na yung mga millennials na yan. Yung iba dyan, lolo na nga eh. Tayo, Gen Z tayo, di ba? Di natin inabutan yan. Sino nakapanood ng Borles Queen? Magtaas ng kamay. Sa mga tito at lolo dito sa PH Update, sino nakapanood ng Borles Queen? Pelikula nitong si Vilma Santos. Kumusta si Vilma Santos dun sa pelikula na yon? Humahagod ba siya? Yung alindog niya, ika nga, talagang palong-palo ba, di ba? Mga panahon na yun tingin ko black and white pa yung pelikula na yan. Sinabi yan ng gobernadora nang hingan siya ng reaksyon kaugnay sa mga basher ng kanilang pamilya. Pero para sa Batangas Provincial Government, minalisya lang ang sinabi ng gobernadora. Hindi raw nito binabatikos sa mga ordinaryong mamamayan, kundi ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang problema, ordinaryong mamamayan, yung nasaktan doon sa birada nitong si Borles Queen. Ito naman si naging tagapagsalita ba ni VP Sara yon? Si yung reporter na yon, di ba? Jiggy Manikay data yung pangalan. Hindi natansya nitong si Ate V, itong si Borles Queen, di ba, na yung sinasabihan niya na nasa taas, wala, mga Pilipinong bumabanat sa kanya. Ayaw namin executive secretary, bakit pa namin sa trabaho na yan, di ba?
Pero isa lang naiintindihan namin sa ginawa ni Ralph Recto. Mali yung sabihan mo, sabihin mo sa Senado na wag nyo kaming utusan dito at yung paglipat mo ng PhilHealth dun sa dalawang aspeto na trabaho niya na yon at dun sa dalawang issue na yon na binanatan siya ng ating mga kababayan, dun sa dalawang bagay na yon, wag mong sabihin kaya kayo tinitira dahil nasa taas kayo at nasa baba. Nasa taas kayo at nasa baba kami. Kaya kayo, hindi yun. Intindi mo mahusay yung mga lumalabas sa bunganga mo. Pilma, di ba? Para ika nga, di ka maging regular dito sa PH Update. Dito tayo kay Sendante Marcoleta. Ano to eh, siga ng mamamayan, di natin napasadahan ng mga nakalipas na araw. Gang! Ito, totoo. Kasi merong, sabi, survey ba rin sa araw, yung SWS na naalala mo, na ang mga Pilipino daw ay talagang umaasa na ang kanilang Disyembre ay maging masaya. Sen. Pero, Parang 68% ang nga nakita ko. tama, naalala nyo, nakita nyo rin pala yun. No? Hindi naman totoo ang survey. Kaya ba na naniniwala ka sa survey? Hindi, pero at least yung, hindi naman political siguro survey yun. Baka normal lang, tumama sila. Ako, dahil nga sa trauma ko siguro sa survey, ayoko nang maniwala sa survey. Ayun. Speaking of survey. Kahit minsan tama. Speaking of survey, Sendante kung meron ka pang trauma sa survey, dito sa isa na to, dapat kang maniwala dito dahil ito ang survey na kung saan kahit di ka naniniwala, mapapaniwala ka. Kasi yaan din ang nararamdaman ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to sa administrasyon nitong si Ajik. Diba? Dito kay Marcos Jr. So base sa pinaka-latest na survey, itong si Marcos Jr., -3. Naku, matindi ho ito. SWS, PBBM, VP Sara, trust rating. Itong si Pres Bongbong Marcos, mga balahura din itong mga taga-SWS na to Diba? Etong si Marcos Jr. Nag-3 ho siya. -3 sa kanyang pinaka trust rating. Habang itong si VP Sara positive 31% ho. Ay positive 31 ang kanyang trust rating ngayong buwan ng Nobyembre. Kasi noong buwan ng Setyembre nasa 21 plus 21 lang ho ang trust rating ni VP Sara. Pagdating ng Nobyembre 2025, pumalo ho ito ng 31%. Habang itong si Bangag, September, plus 7 ho ang kanyang trust rating at pagdating ho ng Nobyembre, nag-3 ho ito. Excited ako dun sa mga susunod na survey ng SWS pagka malapit na ang eleksyon. Ano yan kumbaga, sarap kayo magpatayo ng survey firm, di ba? Ano na nga Diba? Iisip-isip na nga tayo dyan sa survey firm na yun di ba? Ang gagawin nating yung sampling social media sampling. Ang bira tatawagan mo na. Itong taong ka sinong boboto mo? Okay, sige. Ano yan? Bakit ayaw mo si ganito? Undecided? Ganyan. Yan. Sorry. Likot mo, PH. Likot ka masyado ngayon, maligalig ka ngayon. Medyo na-miss natin gumawa ng reaction video diba? Ito, tuloy na ho natin to si Senator Rodante. Palakpakan ho natin ito si VP Sara. Hoy, Borles Queen, nakikita mo ba yan? Yan ang amo ng executive secretary mong asawa na si Batugan. Ayan ang kanyang trust rating. Tapos nagtataka ka kung bakit binabanatan kayo. Hindi dahil nasa taas kayo. Dahil sa palsipikadong trabahong ginagawa ng asawa mong Batugan. Lagnya ka. Ito. Paano yung sabi, mahirap pa rin paniwalaan, Ay, nako. Hindi ko nga alam kung kailan magtatama yan. Kaya wala akong masyadong believe sa survey. Hindi, pero sa punto na ako naman Ang sabi gusto ko hindi 68%, gusto ko 86% ang masaya. taas. Baka doon maniwala pa ako. Totoo. Pero normal naman sa di ba? Pag alam mo mga Disyembre, lalo tayo mga Pilipino, hinahangad natin na, una, personal, pangalawa, pamilya, maging masaya pag dumarating po Disyembre. Bakit ba Disyembre lang? Dapat nga po, 365 days. Ang gusto ko, bawat araw ng buhay ng isang tao Masaya. ay ang dadaanan niya ay puro kasiyahan. Opo. Kailan Yun yung siguro yun yung kung tawagin natin the Filipino dream. Di ba? Kaso hindi mangyayari yun sa gusto natin. Once upon a time, ika nga.
sa buhay natin bilang tao, magdaranas tayo ng kaligayahan o kasakitan o kung ano pa man yan. Darating yung panahon ng kasaganahan, darating ang panahon ng kasalatan. Hindi ang buhay umiikot lang. No, kung natuto ka doon sa wala, nagkaroon ka, dahil marunong ka sa wala, marunong kang bumalik, ika nga. Alam mo paano mo, yung kasing kaligayahan ng mga kababayan, ano yan? Para sa akin, ano talaga yan? Mindset yan. Walang pera, walang dami ng pera, o walang dami ng ari-arian o dami ng achievement ang makakapagpaligaya sa'yo. Kahit wala ka ng mga bagay na nabanggit natin na yon, kung yung puso mo, yung utak mo, masaya ka. Kahit ano pang meron ka, masaya ka. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Ano yan? Mindset yan, yung kaligayahan na yan. Kahit na anong pinagdadaanan mo, di ba? Yung iba mayroong sakit, mayroong cancer. Pero yung fulfill sila yung ano sila, maligaya sila sa buhay nila. Yung bawat buhay na, bawat araw na pinagdaraanan nila ay puro pagpapasalamat ang kanilang lumalabas sa kanilang mga bibig, di ba? Pero meron naman dyan, sobrang dami ng pera, sobrang yaman, pero hindi nyo makita yung pagpapakababa o puro kaya. Alam nyo yung mga kababayan, ang kaligayahan, ano yan, nasa mindset yan, mindset. Hindi yan material, hindi yan kung ano pa man meron ka. Maganda na meron ka ng mga bagay na magaganda. Pero maraming merong mga tao na meron mga bagay na magaganda pero hindi sila masaya. Marami hong ganyan. Pero marami ho tayong nakikita yung mga Noche Buena, nagbubukas sila ng mga exchange gift nila, di ba? Nakakatuwa hong makita kasi mga simpleng bagay lang yung tatanggap ng iba pero yung tuwa, yung naglulundagan yung iba. Napaka-genuine nung nila yung kaligayahan na nila pinapakita nila. Pero yung iba, baka nakatanggap pa nga ng kotse, nakatanggap ng bahay, pero yung genuineness ba ng kaligayahan ng mga kababayan nating hindi ganun karangyang buhay, talagang kitang-kita. No? Kaya ang kaligayahan hindi dun sa mga material na bagay, yan nasa utak, nasa mindset yan, nasa mindset. Kailangan masaya. Hindi ko sinasabing hindi siya magkakaroon ng problema. Sabagat ang problema naman karugtong na naman buhay ng tao yan. Totoo po. Yan lang, ang pinag-uusapan natin, nagdo-dominate pa rin yung mga factors na nakakapagpasaya sa iyo. Ayun. Yun sana dapat na mangyari. Para palang si dating yung umaong Juan Ponce Enrile. Sen, na? Gusto ko, happy ka! Pero ang tanong Sen, ano ba nangyari dun sa gusto nyo ay mababa ang sigil sa kuryente? Hindi ko naman kasi naging batasyon. Kasi Marami din nagtatanong sa akin yan, baka akala mo Madami din nagtatanong sa akin yan na sinasabi nila, akala ko bang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, automatic, iaano niya yan, ipaprioritize niya yan. Pagka naging senador siya, yaang ano na yan, yaang tawag dito, yung kuryente, yung mga bill sa kuryente ng ating mahirap, babawasan yung mga ayuda at itatapal na lang doon para hindi makapagpapogi yung mga trapong politiko, di ba? inuna nga natin ay budget, hindi ba? Opo. Ayun, Pumasok tayo, whole unit, di ba? Budget hearing budget na. hearing, tsaka meron pang flood control issues. Pagkatapos bigla tayong nabulaga ng mga flood control na naging multo lahat sa buhay natin. Ayun nga po. Opo. Ano yung issue na yan, Sen? Hindi mawala-wala sa social media na kahit pagkalalo na babanggit yung pangalan, lagi ang tinatanong ng mga basher, nasaan ang 2,000 pesos? Ang hirap yung paliwanag ako. Alam mo kasi Opo. totoo naman yun hinahangad naman ng mga tao na kung alin yung makakabuti sa kanila. Opo. Di ba? Naisip po naman yun dahil nga yung pinagmumulan ng mga ayuda, walang kinapupuntahan yan Oo, totoo. Nakikipag-away ako mas sa Senado. Sinasabi ko, kahit ilang pang bilyon ang gastahin ninyo, kapag kaya na ipinadaan nyo sa mga politiko,
walang mangyayari dyan. Ako, dinidiretso ko na eh. Opo. Dinidiretso ko na yan. Eh, isipin mo, ngayon, pinagtatalunin nila yung budget, Jen, Nelson. Opo. Ang usapan dyan ay hihimayin. Nakita ko naman yung paghihimay namin dahil nagpasimula kami sa mga budget briefings. Lahat naman halos ng mga ahensya dumaan sa amin. At doon ay nakikita ko yung pagpupursige ng mga kasama ko na ipakaiwasan na natin itong mga ganito eh. Opo. Nagkaroon na tayo ng moral lesson sa ganito, napakarami ng flood control, ganitong gagawin natin, ganyan-ganyan. So ako napaniwala na dapat ay wag nang maulit ang mga bagay na ito. At pinakikiusap ko kahit wala pa yung batas na, hindi pa nagiging batas yung panukala ko, eh sana ngayon pa lang may handa na natin ang sarili natin, napapunta na sana tayo doon. Ayun, opo. Ibig ko sabihin, huwag na kayong magtatangkaman lang na dagdagan pa yung mga AIX, yung mga kung anong mga... Ngayon, ginawa pa, maip na lang, ginawa pang maipip. Maipip. Eh, pagka ganun ka kung ganyan, di pareho rin ang nangyayari. Ang mamamagitan na naman dyan at ipadadaan mo na naman sa mga politiko, tapos sinasabi na, hindi. So tinanggal na ho nila yung yung MAIP o yung kung tawagin nila dati medical assistance for indigent patient ho ata kung di tayo nagkakamali. Ngayon pinalitan ho siya ng MAIP. Pambihira, parehas lang naman ho ito mga kababayan, pinahaba lang nilang pangalan. Di ba? Medical assistance for indigent and financial incapacitated Patients Program Fund. Pambihira, ibang klase talaga to. Eh, manghihingi pa rin ng guarantee letter kay congressman, kay mayor, at kay governor. Lang na to, walang iya talaga to. Talagang gagawa at gagawa sila ng kalokohan para magamit ang pera ng sambayanan sa kanilang mga political interest. Walang iya talaga. Kanya may pamamaraan na tayo, meron na tayong mga regulasyon, may mga guideline na tayo. Wala nang ganito, wala nang ganyan, hindi ka ako totoo yan. Gagawa ng paraan ng mga politiko na mapapadaan sa kanila. Ayun nga. Hanggat kako hindi ninyo nagagawa na ito ay diretsyong maibigay at hindi manggagaling at ipararaan sa politiko, hindi ka ako pakikinabangan yan. Parang ang problema sir, mukhang nagtagumpay pa rin po yung mga nagnanais. Kaya nga hindi ko alam paano ko boboto eh. Ngayon pa lang sasabihin ko. Kung boboto ako ng yes. Sa budget, po. Pero sasabihin ko na napilitan lang ako. Maaari ko sabihin na bumoboto ako ng yes. Kahit na napakasakit sa akin kalooban. Sapagkat maaaring meron naman talagang mapapakinabangan eh. Ngunit kaya masakit ang loob ko, sasabihin ko na sa inyo, dahil dito, nagkaganito at nangyari, bakit nagkaganito? Sasabihin ko naman eh. Alam nga namang hindi ko sasabihin kung ano yung nasa loob ko. Sabihin mo Kaysa naman i-hostage yung buong budget. Sabihin mo, kung pwede- pagka magbobotohan, ano kayo dyan, paliwanag mo yung boto mo. Diba? Kasi pagdating ng panahon, malamang siguro, December 2026, magkikita-kita tayo ulit at pag-uusapan naman natin dito sa PH Update kung sino yung bumoto dyan sa buwisit na budget na yan para dito sa ginagawa nilang budget na to. At least ngayon pa lang, Sen Dante, meron ka ng disclaimer dahil sigurado ko dito, walang kaibahan yung 2026 budget na yan dito sa 2025 na kung saan 23, 24, 25 na kung saan napakaraming kakurakutan na pinagsisingit ng mga walang yang congressman at senador. Dito sa ginagamit nating budget na to at ganun din ang ginawa nila sa 2026 national budget. Nga lang sasabihin mo, boto ko ng no. Kaya lang, meron naman talagang dapat sabihin mo na may papakinabangan na yung inilaban naman namin. Meron naman. Opo. Kaya lang, siguro sasabihin ko, baka mas marami yung hindi ko nagustuhan kaysa... Pero akala ko, di ba yung contingent sa Senado sa BICAM? Hindi. Kahit 5 dyan, wala na namin, hindi namin panulusutin yan. Matigas kami. Hindi namin papayagan yung mga yan. Bakit kayo parang... Bakit hindi mo sila ipatawag dito sa ating palatuntunan ngayon pagtatanungin mo? Kasi ako hindi ako kasali ron. Diba? Pero naniniwala ako na dahil usapan, himayin natin. Ayusin natin. Huwag tayong papayag na ganito. So, lahat ng flood control, yung pinanggagalingan ng flood control, medyo pinasakan lahat yun.
wala na ikang program. Ayun nga. Okay, bakit ba't hindi na naman yung program? Yun ang medyo, kasi kung ako, siguro kung ako nandun, baka away lang nangyari. Baka hindi na ipasa yung budget na yan. Alam mo naman ako, pagka hindi ko gusto, maaari ako ma-outvote, maaari ako matalo sa botohan. Ulit sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Pero magsasalita kayo, Sen, ano? Sasabihin ko, kaso yung mga iba na nagbanta na ganito ang gagawin, wala naman natang nangyari. Narinig ko yung sabi. Si Aimee, si Mangga, di ba nagbabantayang Aimee na yan? Ano nangyari? Ano nangyari kay ang pangalan to? Ito kay Ligarda. Ang birang angas sila pag umpisa ng bahay kami, titiklop din naman pala sila sa kagustuhan nitong si Libanan. Kalakmakan. Simula pa lang, away agad tayo. Meron pa yun. Meron pa ba? Sa Blue Ribbon Committee. Ay, ngayon okay lang yung mag-away-away tayo basta malinaw. Basta malinaw at saka kabubuti ng tao. Huwag tayo mag-aaway na puro kayabangan lang, di ba? 26 na ngayon, Sen Ibig sabihin, sa Monday na pala, pagbobotohan itong budget ng, magkasabay, Senate and House on that day. Hindi ko alam kung mararatify yan. Ano ba yung Monday? 29? 29 po, huling indo po, huli. Maaaring maratify, maaaring hindi. Halimbawa, kung walang bumoto. Ganun ba? Balik, sabi niya gano'n. O di, sige, aralin. Aralin pala ulit yan. O hindi baling ma-reenact ng ilang linggo lang, halimbawa. Hanggang Ayaw kailan mo ba? ba na ma-reenact ng, magkaroon ng reenactment, 1 month? Pwede yun. Hanggang 1 month. Ba't naman hindi? Paano yun, Sen? Pagka nag-reenact tayo, lahat ng pwedeng gatasan dito sa 2025 budget, paano pagka ginatasan nila yan, di ba? Di ba nga, minadali nga nila yung pag-busisi dito sa budget na to, dito sa 2025. Talagang, ang sabi dito ni Marcos Jr., di ba, yung binasa niya yung 4,000 pages. Ngayon, pagka nag-reenacted budget tayo, baka lahat noong dahil napakaraming program appropriation dito sa 2025 budget, posible hindi natin alam kung posible bang yung mga unprogram na yun dahil napakarami pang kabalbalang gagawin itong administrasyon na to. Dahil nga naman na reenact tayo, pwede bang yun ang pinakauna nilang pakialaman kasi unprogram yun, di ba? Tayo na natin yung budget 2026. Unahin na natin itong mga unprogram appropriation. Unprogram to, batas to. So reenacted to, gamitin na natin to, di ba? Baka bigla silang maglundagan, nakita nila, naku, ang dami po palang unprogram appropriation. Treasure chest tong reenacted budget na to, di ba? Yung pagre-reenact natin, di ba? Posible, hindi posible. Parang bycam hearing lang yan. Walang nakakaalam kung ano't nangyayari dyan pagka pinapatay na nilang camera. Hindi, pinagsabi na kasi yung Pangulo, ayun yun ang reenacted budget, Sen, Kasi gusto talaga yung Kahit sino naman na presidente na meron siyang direksyon sa kanyang gusto mangyari, ayaw niya sana. Kaya lang, kung halimbawa nagkaroon ng indulto, ano gagawa mo, di ba? Mga salita na Pagbutuhan halimbawa, January 32. Naku po. Lagpas na. February 1 yun. Dario. Ito ba, Sen, mga ilang boto bang kailangan para, majority vote ba? Majority lang. Ganun pala yun. Paano kung pagdating ng Enero, kung kayo ipapasa, bigla naglabas ang desisyon ng Supreme Court, ano? Na? Di ba, meron petition pa sa Supreme Court? Kino-question yung nakarang budget yun. 2025 budget yun, Nakarang budget naman ang pinag-uusapan doon. Hindi naman naman ito. Walang epekto ito. Walang epekto pala. Wala namang epekto yun. Well, anyway, pero meron ko kayo last hearing na nakaraan, di ba? Ito mga nakalipas na araw. Meron pa bang hindi na pagkakasunduan doon sa ating pambasang budget sa Senado? Hindi, sa BICAM na lang yun. Dahil ang nag-uusap na ron, yung inilatag ng House of Representatives, di ba? Opo. O din tawag doon ay HGAB, kasi galing sa kanila eh. Pagkatapos kami naman, binalasa namin, di ba? So naging committee report sa amin. Opo.
So merong ano yun, merong conflicting provisions yun. Kaya nga magbabaycam. Ang gagawin nila ay ayusin kung paano magkakasundo. Opo. Kaso nga, may mga, hindi ka kami po pwede rito. Kinakailangan ay panatilihin yung farm to market roads na yan. Oo. Ayan na. From unprogrammed appropriation, balita ho natin itinapalo nila lahat sa farm to pocket road. Kung hindi, dana ka dugo. Mga ganyan. Tinanggal nyo na nga yung flood control. Pati ba naman, FMR, tatanggalin nyo pa? Inalis nyo na yung allocable Oo. Inalis nyo yung allocable. Oo. Ang inalis mo lang yung salita, di ba? Opo. Oo. Iniba mo Yun. Naging farm to market yung allocable ang dali namang Nalipat lang. yun ang nagiging problema. Ako, ang pakiusap ko lang sana. Alam naman nila kung nag-iusap, halimbawa yung sa budget ng National Irrigation, Opo. meron akong kinaltas doon, nilagay ko sa ganito. Yan. Tapos ang huli kong pinakiusap, dahil alam mo, sa maraming lugar ng bansa natin, ang talagang problema yung kawalan ng patubig. Yan ko lagi kong discuss sa inyo. Ang Exhibit A ko dyan, yung barangay namin. Alam mo yung barangay namin, Nelson, anong pangalan? Ano pangalan po? Jen. Barangay? Apulid do ba yan? Buti pa si ikaw. Barangay Ikaw naman Apulid. Oh. Paniki, Hindi pa tanda. nakarating doon. 15 taon na natin pinag-uusapan yung barangay natin. Barangay Apulid, Paniki Tarlac. Opo. Paniki, okay. Oo. Hindi ba patak ng ulan lang ang ang nagbibigay ng buhay sa mga manananim at saka mga magsasaka. Majority ho ng farmer. Nag-iintay ng ulan. Ang nangyari kasi doon sa ang gusto namin talaga, siyempre line item para sa ganon maiwasan yung pagka kasi lump sum, kahit na lang maisa ganito lang gawin natin. Mas mabuti talaga yung line item para sa ganon. Tukoy. Na tukoy. Ayun. Oh. Kaya lang napansin ko sa dami ng mga lugar sa ating bansa, ang pinagkukunan ng tubig kasi lalong-lalo na yung hindi pa dinaanan ng irrigation. Opo. Wala pang irrigation. Sa mga kukuha ka sa ibaba, sa ilalim ng lupa. Opo. Patubig yun. Ngayon, merong mga scientific basis ngayon kung natutukoy nila kung saan ang tubig Opo. So maglalagay sila ng mga lugar ngayon. Halimbawa, natukoy, Barangay Apulid, Kasi makatuwid, baka magkaroon na ng... Naku, malapit na po sa inyo yan. Oo. Ano pa lang, ang pinag-uusapan natin ngayon, dahil wala pa yung mga irrigation canals, ang pinag-uusapan natin solar. Solar powered. Opo. So sa tulong ng modernong teknolohiya, natutukoy nila yung mga lugar na kung saan mapagkukunan ng tubig. Okay, may tubig, Opo. Merong problema pa doon, Jen. Okay. Hindi ko mo natukoy na yung lugar na to may tubig. Sigurado ka na. Kung minsan kasi, pag ginano mo yung tubo, merong batong buhay na nakasalalak doon. So, hindi mo siya ngayon Butas. Ano yan yung minsan sa mga naghuhukay ng tubig, yung adobe, yung sobrang tigas talaga kahit yung meron kasing parang bakal sa dulo yun, yung parang flat bar siya. Kaso matigas yun. Yung, di ba pagka inaangat yun, lalabas yung tubig doon, tapos yung lupa aakyat sa taas. Ganun yun Ngayon pagka tumama yun sa sobrang tigas na bato, hindi talaga hindi madudurog yun. Opo. Ang mangyari yung bato, sinlaki ng bahay, nasa ilalim ng lupa. Paano mo bubutasin yun? Di may nangyari doon, dapat ilipat mo. ng konti. Ngayon, pag nilipat mo, sabi ng ko, teka muna, pinag-usapan natin line item. Nilipat mo. Sitio Masaging, Barangay Apulid. Ipapaling natin. Hindi ka, sitio, hindi po pwede na. Kaya pinakikiusap ko, lagyan natin ng special provision na pwedeng ilipat but in the same province. Huwag mo lang ililipat sa malayo. Yung malayo, nga. So kung Barangay Apulid, basta yung buong Hindi barangay munisipyo, din po, okay pa rin. Para lang hindi kasi kapag maganda yung ideya na yan ni Senator Rodante Marcoleta, dapat magkaroon ng special provision yung yung gagawing patubig na yan, di ba? Yung paghuhukay ng mga patubig. Nasa ho tayo dito sa ganang mamamayan, nasa na ba to? Nasa pa lang ho tayo, nasa 15-minute mark pa lang ho tayo dito sa video na to. Punta lang ho kayo sa Net 25 News and Information
Subscribe na rin ho kayo para mapanood nyo ho yung kabuuan ng balitaktakan na yan. Itong si Sir Jen, Sir Nelson, itong Senator Rodani Marcoleta. Maraming salamat ho mga kababayan. Magkita-kita huli tayo. Hindi ho natin alam. Basta pagka ika nga di ho tayo naging balagbagin ho natin ulit itong si Vilma Santos. Ito talaga si Vilma Santos. So, masyadong bida-bida madam. Basahin mo yung mga komento sa social media kung sinasabi niya sa asawang batugan. Alin natin Pilipinas.